nagngangalang Norm na namumuno sa isang criminal organization. Sa mga oras na yun, ang manugang ni Norm na si Bull ay dumalo rin sa kaganapan. Ipinaalam ng leader kay Bull na dapat silang maghanda para sa kanilang pag-alis dahil merong silang utang na kailangang singilin pagkatapos ng pista. Kalaunan, natapos na ang pagdiriwang at sina Bull at Norm at ang kanilang mga kasamahan ay kumilos na. Dumating sila sa kanilang target, isang slaughterhouse kung saan nakipag-usap si Norm sa may-ari. Tila naiinis si Norm sa may-ari dahil ilang beses na siyang pumapalya sa pagbayad ng utang. Sa halip na ayusin ang kanyang utang, balak ni Norm na kunin ang pabrika ngunit tumanggi ang may-ari na pirmahan ang mga dokumento. Sa kabila ng kanyang unang pangako na babayaran ang kanyang obligasyon, ang aksyon ng may-ari ay labis na ikinairita ni Norm dahil sa patuloy niyang pagmamanipula. Lumapit si Bull sa lalaki at pagkatapos ng kaunting talakayan, hiniwan niya ang ilan sa mga daliri ng may-ari ng pabrika. Sa huli, ang mga aksyon ni Bull ang humikayat sa may-ari na pirmahan ang mga dokumento ng foreclosure. Nang pauwi na si Bull, nagtanong siya kung nasaan si Gary, isang miyembro ng kanilang team na in charge sa pagpapahiram ng pera sa factory owner at dapat nasangkot sa resolusyon ng sitwasyon. Ngunit bilang tugon sa kanyang tanong, si Norm at ang iba pang miyembro ay nanatiling tahimik. Nang umuwi si Bull ng gabing yun, nakita niya ang sasakyan ni Gary sa may driveway, at dito niya natuklasan ang lihim na relasyon ni Gary sa kanyang asawa na si Gemma. Ang hindi inaasahang pag-uwi ni Bull ang bumuking sa pagtataksil ni Emma, ngunit pumasok lang si Bull sa silid ng kanyang anak nang walang sinasabi. Nadurog ang puso ni Bull dahil hindi niya inasahan ang gayong pagtataksil mula sa kanyang asawa at kaibigang si Gary. Bilang paggalang kay Norm, itinago ni Bull ang pagtataksil ni Gemma at nanatiling tahimik. Sa mga sumunod na araw, inangkin ni Bull ang sakit na kanyang nararamdaman at mas piniling mag-concentrate sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Aiden. Isang araw, inimbitahan ni Norm si Bull para mag-usap. Ipinaalam niya kay Bull na siya lang ang taong mapagkakatiwalaan niya sa kanilang organisasyon, ngunit dahil mas pinili ng kanyang anak na si Gemma na sumama kay Gary, dapat na sa kanyang makipaghiwalay si Bull. Ipinahayag ni Norm ang panghihinayang para kay Bull at sinabing hindi na siya miyembro ng kanilang grupo. Walang pakialam na sinagot ni Bull si Gary, kung saan sinabi niyang matagal na niyang alam ang tungkol sa kanilang relasyon, ngunit mas pinili niyang manahimik bilang paggalang sa kanilang gang boss na si Norm. Ipinahayag ni Bull ang kanyang kahandaang umalis sa grupo, ngunit sa isang kondisyon na dapat niyang makuha ang kustodiya ng kanyang anak na si Aiden. Tinanggihan ni Norm ang kahilingan ni Bull, at sinabing hindi karapat-dapat si Bull sa kanyang apo. Labis itong ikinagalit ni Bull at umalis na sa lugar. Kinabukasan, hindi inaasahang ibinalik niya si Aiden sa dati nilang tahanan. Sa kabila ng galit laban sa kanyang mga karibal, si Bull ay may malalim na pagmamahal sa kanyang sariling anak. Kinabukasan, sina Marco at Mike, ang dalawa sa mga kaibigan ni Bull, ay bumisita sa kanyang dating tirahan. Inatasan sila ni Norm na samahan si Bull sa isang malapit na amusement park. Noong una, tinanggihan ni Bull ang kanilang panukala at mas piniling putulin na ang relasyon sa kanila, ngunit hinikayat siya ni Marco na ang pagbisita ay pamamaalam lamang ni Norm kina Bull at Aiden. Nakumbinsi nito si Bull na sumang-ayon sa pulong. Kalaunan, ginugol ni Bull ang kanyang oras sa amusement park, naglaro kasama si Aiden, at sumakay sa iba't ibang mga atraksyon. Pagkaraan ng ilang oras, nakasalamuhan na niya si Norm. Inutusan ni Norm sina Marco at Mike na samahan si Aiden sa ibang laro, upang bigyan siya at si Bull ng kaunting katahimikan. Nang wala na si Aiden sa kanilang paningin, itinutok ni Norm ang isang patalim kay Bull at dinala siya sa parking lot, kung saan naghihintay si Gary. Si Bull, na galit, ay tinawag si Gary na isang failure at inakusahan si Gemma bilang isang hindi tapat na babae na magtataksil sa sinumang lalaki. Si Norm, na galit sa mga mapanlait na pahayag ni Bull tungkol sa kanyang anak, ay hinampas siya ng kanyang sandata at inutusan siyang pumasok sa trunk ng sasakyan. Nice hands. Sorry, Bull. Dinala si Bull sa isang abandonadong bus na nakaparada sa isang walang taong lugar. Ilang sandali pa, biglang nagpakita si Gemma at agresibong kinumpronta si Bull dahil sa pagtakas niya kasama si Aiden. Nang humupa na ang kaguluhan, tinanong ni Norm si Bull kung ano ang magiging diskarte niya para makuha si Aiden, at kalmadong tumugon si Bull na papatayin niya ang sinumang pipigil sa kanya. Dahil alam niya ang antas ng kalupitan ni Bull, ayaw ni Norm na ipagsapalaran ang kanyang banta at mas piniling patayin siya. Inutusan ni Norm ang kanyang mga kampo na lagyan ng gasolina ang bus at patulugin si Bull gamit ang vodka. Pagkatapos nito,
Iniwan nila si Bull sa walang lamang sasakyan at sinunog ito, at hindi sa kanya nagpakita ng awa. Nagmamadaling lumabas si Aiden sa sasakyan ni Gemma, umiiyak para sa kanyang ama, matapos matuklasang naroon ang kanyang ama sa nasusunog na bus, ngunit agad siyang ibinalik ni Gemma sa sasakyan. Isang dekada pagkatapos ng insidente, inaasahan ng isang lalaki ang pag-pick up ng isang taxi. Dito nabunyag na muling bumalik si Bull, at determinado siya sa kanyang quest para makapaghiganti, laban sa mga taong nagmaltrato sa kanya. Kalaunan, narating ni Bull ang kanyang nilalayong target. Lumabas siya ng sasakyan at pinatay ang isang dating kasamahan ni Norm. Lumipat ang eksena sa bahay ng panganay na anak ni Norm, ang nakatatandang kapatid na babae ni Gemma. Halatang nabigla ang babae nang binuksan niya ang mga ilaw para lang makita ang kanyang asawa na nakatali, at nagpanik nang makita si Bull, na inakala niyang patay na at ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Tinanong siya ni Bull tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan nina Gemma at Norm, dahil bakante na ang dati nilang bahay. Sinabi ng babae na wala siyang alam dito, dahil sa katotohanan ng 5 taon na silang hindi nag-uusap. Nang marinig ito ni Bull, agad niyang pinatay ang mag-asawa dahil sila ang nagsuplay ng bus kung saan siya sinunog ni Norm at kanyang mga kasabwat. Kinaumagahan, ang matanda ng si Norm ay binisita ang bagong tahanan nina Gemma at Gary para mag-almusal, at naghatid ng masamang balita tungkol sa pagkamatay ng kapatid ni Gemma at ng kanyang asawa. Ang balitang ito ay labis na ikinagalit ni Gemma, at naniniwala siya na ang may kasalanan ay dating kalaban ni Norm. Bilang tugon sa mga akusasyon ng kanyang anak, sinabi ni Norm na wala na siyang mga kaaway at malamang na ang kanilang pagkamatay ay resulta lang ng maling pagnanakaw. Samantala, ipinagpatuloy ni Bull ang kanyang misyon ng paghihiganti. Sa pagkakataong ito, nakipagkita siya sa isang maliit na batang lalaki, ang anak ni Marco, isa sa mga kasamahan ni Norm na nagtaksil kay Bull. Hinimok ni Bull ang bata na bumalik sa bahay at ipaalam sa kanyang ama ang kanyang pagdating, at sinabing hihintayin niya si Marco sa kalapit na parke. Sinunod naman ito ng bata at nang makauwi, ipinarating niya ang salita ni Bull sa kanyang ama. Ang pagbigkas ng pangalan ni Bull ay labis na ikinagulat ni Marco, na humantong sa kanya na tanggihan ang mga sinabi ng kanyang anak. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Norm upang sabihin ang tungkol sa insidente, pati na rin ang lalaking nagngangalang Bull na naghahanap sa kanya. Inutusan ni Norm si Marco na makipagkita sa individual at kumpirmahing siya talaga si Bull. Bago umalis, kumuha si Marco ng isang patalim at inutusan ang kanyang asawa na isecure ang lahat ng exit sa kanilang tahanan, at pinagbawalan silang umalis hanggang sa makabalik siya. Pagdating ni Marco sa parke, nagulat siya nang makita si Bull, na inakala niyang namatay sa sunog ilang taon na ang nakakaraan. Humingi ng tawad si Marco kay Bull para sa kanyang nakaraang pagtataksil, at sinabing nagawa niya lamang ito bilang pagsunod sa mga utos ni Norm. Samantala, ang asawa ni Marco, na nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang telepono. Inaasahan niyang marinig ang boses ng kanyang asawa ngunit nagulat siya nang sumagot si Bull. Nang maalarma, nagmamadali siyang pumunta sa parke kung saan natuklasan niya ang wala ng buhay na katawan ni Marco. Kinabukasan, bumisita sina Norm at Gary sa tahanan ng ina ni Bull. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Marco ay nagpaunawa sa kanila na si Bull ay buhay pa at handang maghiganti. Kinumpronta ni Norm ang ina ni Bull, at inutos na malaman ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sinabi ng babae na wala siyang ideya kung nasaan si Bull, at iginiit na namatay siya 10 taon na ang nakakaraan. Patuloy na pinilit ni Norm ang ina ni Bull, at nagbantang papatayin siya kung hindi niya ibubunyag ang lokasyon ni Bull. Matapos makaalis sina Norm at Gary, dumating na si Bull sa bahay ng kanyang ina, at nalungkot nang matuklasang pinatay siya ng walang awang si Norm. Nagpatuloy ang paghahanap ni Bull para makapaghiganti, at pumunta kay Mike bilang kanyang sunod na target. Sinundo ni Mike ang kanyang 2 anak sa paaralan, at habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga anak, naghihintay si Bull sa isang nakaparadang sasakyan. Kapansin-pansing namangha si Mike nang makita si Bull, at pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang multo. Pinagbantaan ni Bull si Mike, at inutusan siyang sumama sa kanya sa sasakyan o harapin ang kamatayan. Sa buong biyahe, humingi si Mike ng awa at kapatawaran ni Bull, lalo na para sa kanyang mga anak. Tinanong ni Bull si Mike tungkol sa kasalukuyang lokasyon ni Gemma, kung saan tumugon si Mike na hindi niya alam kung nasaan siya. Iginiit na 3 taon na niyang hindi nakikita si Gemma at iminungkahi na sina Gary at Norm lang ang nakakaalam sa mga hinahanap niya.
Sa huli, nagbigay si Bol ng ultimatum kay Mike na kapag na-arrange ni Mike na makipagkita si Gary sa fun fair, siya at ang kanyang anak ay magiging ligtas. Kapag nabigo si Mike, nagbanta si Bol na papatayin sila. Kalaunan sa araw na yun, si Bol at ang mga anak ni Mike ay makikitang nag-e-enjoy sa mga rides sa amusement park. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ni Mike kay Bol na nagawa niyang makipag-ugnayan kay Gary, na kasalukuyang kasama ng mga waltzers. Dahil dito, nagpasya si Bol na buhayin si Mike at ang kanyang mga anak. Hindi nagtagal, kinumpronta ni Bol si Gary at tinutukan siya ng kutsilyo. Labis na natakot si Gary nang makita niya si Bol at pagkatapos ay pinilit ni Bol si Gary na samahan siya na mag-ride upang ma-interrogate pa siya ng husto. Habang nasa ride, tinanong ni Bol si Gary tungkol sa kinaroroonan ni Norm at Gemma, ngunit gumawa si Gary ng isang kwento, at sinabing naghiwalay sila ni Gemma 6 na taon na ang nakakaraan at wala siyang kaalam-alam sa kasalukuyan nilang lokasyon. Nakita ni Bol ang mga kasinungalingan ni Gary at sinugatan siya sa binti. Hindi pa rin nakasisiguro si Bol kung nasaan sina Gemma at Norm, ngunit nanatiling hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Hindi nagtagal, pumasok si Bol sa isang nightclub at nakita niya doon ang isang drug courier. Naalala ni Bol na si Gemma ay nalulung sa droga, kaya hinarang niya ang courier upang magtanong tungkol sa kanya. Inutusan ni Bol ang courier na samahan siya sa isang drug dealer, sa paniniwalang may alam ang dealer tungkol sa lokasyon ni Gemma. Sa huli ay sumuko na din ang takot na courier, at sinamahan si Bol sa pinakamalaking narcotics dealer sa lungsod. Pagdating ni Bol sa lugar, magalang niyang tinanong ang dealer kung isa si Gemma sa mga customer niya. Sumang-ayon ang dealer na ibigay ang impormasyon kapalit ng malaking halaga ng pera. Pumayag si Bol na bayaran ang lalaki, ngunit hiningi niya muna ang inuming hawak niya. Sa sandaling yun, pinuto ni Bol ang kamay ng lalaki at pinahirapan siya. Ang dealer ng droga ay nasa matinding sakit, at matapos mawala ang isa sa kanyang mga kamay, sa huli ay sumuko na din siya at pumayag na samahan si Bol sa bahay ni Gemma, sa kondisyong hindi niya kukunin ang kanyang buhay. Maya-maya, dumating na rin si Bol sa bahay ni Gemma. Pagpasok niya sa bahay ni Gemma, nadatnan niyang natutulog ang dating asawa. Ginising ni Bol si Gemma sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang boses. Nagulat si Gemma nang makita si Bol sa kanyang harapan at agad na humingi ng paumanhin sa kanya. Kasabay nito, inutusan siya ni Bol na papuntahin kaagad si Norm dito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Norm na may dalang sandata. Si Norm, na armado at vigilante, ay pumasok sa bahay ni Gemma, walang kamalay-malay na si Bol ay may hawak na kutsilyo at handang makipaglaban sa kanya. Sa huli, nagawang mapatumba ni Bol ang matanda ng si Norm. Matapos patumbahin si Norm, kumuha si Bol ng unan at sinuffocate siya habang tinatanong ang lokasyon ni Aiden mula kay Gemma. Paulit-ulit na nakiusap si Gemma na itigil na ang kanyang ginagawa, ngunit nagpatuloy si Bol hanggang sa ihayag ni Gemma ang lokasyon ng anak. Sa sobrang galit, sumigaw si Bol para kay Aiden, na nagudyok kay Gemma na ibunyag na inabandona niya si Aiden, at ngayon ay nakatira siya sa ilalim ng tulay sa sentro ng lungsod. Nang marinig ito, tuluyan ng pinatay ni Bol si Gemma. Nang gabing yun, hinanap ni Bol si Aiden sa ilalim ng tulay sa sentro ng lungsod at kinuha ang anak sa sandaling mahanap niya ito. Pagkatapos nito, nagpasya si Bol na dalhin si Aiden sa isang lokal na simbahan. Kinaumagahan, ang ministrong in charge sa simbahan na nagngangalang Cheryl ay bumisita sa simbahan. Lumalabas na ang babae ay dating biyenan ni Bol ngunit hiniwalayan niya si Norm bago pa man maipanganak si Aiden. Nang buksan ni Cheryl ang entrance ng simbahan, nagulat siya nang makita si Aiden na walang malay sa sahig. Hindi rin siya makapaniwala nang makita ang presensya ni Bol at nagdulot ito sa kanya ng takot. Naniniwala si Cheryl na namatay si Bol isang dekada na ang nakakalipas. Tinanong ni Cheryl ang motibasyon ni Bol sa pagbisita sa simbahan, at sinabi ni Bol na pumunta siya upang humingi ng kapatawaran, hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Aiden. Nang makitang ganap ng itim ang mga mata ni Bol, dito nabunyag na talagang namatay siya 10 taon na ang nakakaraan, nang si Norm at kanyang mga tauhan ay sinunog siya ng buhay sa abandonadong bus. Sa hindi maipaliwanag na paraan, muling nabuhay si Bol upang maghiganti at protektahan si Aiden. Bago ang kanyang huling pamamaalam, ipinagkatiwala ni Bol ang responsibilidad para sa pangangalaga ni Aiden kay Cheryl, at dito na nagtatapos ang pelikula.